Sa likod ng mga kilalang pangalan ng mga anghel gaya ni na Gabriel at Miguel, may isang pangalang kadalasang binabanggit sa mga apokripal at rabinikong aklat, Samael. Tinatawag siyang anghel ng kamatayan, isang nilalang na tila nasa pagitan ng liwanag at dilim. Pero sino nga ba si Samael? Kaaway ba siya ng Diyos o isa ring lingkod sa masalimuot na plano ng langit? Kung gusto mo pang matuklasan ang mga misteryo ng pananampalataya, mula sa mga nilalang ng langit hanggang sa mga kakatuwang kwento ng espiritual na mundo, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe sa Buhay Sinag at i-click ang notification bell. Dahil sa episode na ito, sisisirin natin ang pinaka-kontrobersyal na anghel ng kasaysayan, si Samael. Sa mga Kristiyano, ang pangalan ni Samael ay maaaring hindi kasing pamilyar ng Lucifer o Satanas, ngunit sa mga sinaunang Hudyo, si Samael ay isa sa mga pinaka-nakakatakot at misteryosong nilalang sa espiritual na mundo. Kilala siya bilang anghel ng kamatayan, isang tagapagdala ng parusa, at minsan pa'y itinuturing na tagapagtupad ng kalooban ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, may mga teksto na tila inilalarawan siya bilang isang nilalang na hindi ganap na masama. Bagkus, mas komplikado kaysa sa iniisip natin. Ang pangalan niyang Samael ay maaaring isalin bilang alaala ng Diyos o ang kamandag ng Diyos. Isa itong paalala na hindi lahat ng makapangyarihang nilalang ay maliwanag o mapayapa sa paningin. Ayon sa ilang midrash at talmudic na mga sulatin, si Samael ay may mataas na tungkulin sa langit noon, isang archangel na itinalagang tagapamagitan ng katarungan. Ngunit dahil sa ilang kontrobersyal na desisyon at papel sa kasaysayan, naging simbolo siya ng kamatayan at pagkawasak. Sa ilang pagsasalarawan, si Samael ang siyang nagdala ng kamatayan kay Adan at Eva matapos silang paalisin sa hardin ng Eden. Itinuturo rin siya bilang anghel na nagpapatupad ng hatol sa mga makasalanan. Ngunit kakaiba ito. Ginagawa niya ang lahat ng ito bilang utos ng Diyos. Ibig sabihin, siya'y hindi kaaway ng Diyos sa simula, kundi kasangkapan sa pagpapanatili ng katarungan sa langit at lupa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga kwento na itinatambal si Samael kay Satanas. May mga paniniwalang siya raw ang tunay na pinuno ng mga demonyo, ang asawa ni Lilith, ang unang babae ayon sa ilang alamat, at ang ama ng mga espiritu ng kasamaan. Sa mga ganitong pagsasalaysay, si Samael ay hindi na lamang tagapagdala ng kamatayan, kundi naging mismong pinuno ng rebelyon laban sa liwanag. Ang ganitong paglalarawan kay Samael ay naging dahilan ng matinding debate sa loob ng mga teolohiya. Ang ilan ay sinasabing siya'y nanatiling matapat na anghel ng Diyos na may madilim lamang na tungkulin, samantalang ang iba ay nagsasabing tuluyan siyang nahulog sa kasamaan. Sa alinmang bersyon, malinaw na siya ay nilalang ng kapangyarihan, takot at hiwaga. Ang tanong ngayon, bakit tila pinayagan ng Diyos ang isang tulad ni Samael na gumanap ng ganoong papel? Ang sagot ay maaaring masalamin sa katarungan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba't sa Biblia ay maraming ulit na ginamit ng Diyos ang mga hindi inaasahang nilalang upang maisakatuparan ang kanyang plano? Si Samael, bagamat tila kasindak-sindak, ay maaaring paalala na ang Diyos ay may layunin kahit sa gitna ng kamatayan at pagdurusa. Kaya't sa pag-aaral natin kay Samael, hindi sapat na siya'y ituring lamang bilang masama. Dapat din nating tanungin, ano ang papel niya sa mas malawak na larawan ng kaligtasan at hustisya ng Diyos? Sa huli, si Samael ay hindi katang-isip lang ng alamat. Siya ay bahagi ng espiritual na kwento ng sangkatauhan at maaaring may mas malalim siyang kahulugan kaysa sa ating unang akala.
Ang konsepto ng kamatayan ay madalas iwasan sa usapang espiritual. Ngunit sa Biblia, malinaw na ito'y bahagi ng plano ng Diyos, hindi bilang wakas, kundi bilang lagusan. Sa ganitong konteksto pumapasok ang papel ni Samael. Kung siya nga ang anghel ng kamatayan, maaari bang siya'y bahagi ng isang banal na sistema na tayo lamang ay natatakot unawain? Ang kanyang presensya ay tila sumasagot sa isang tanong. Sino ang may hawak ng ating huling hininga? Hindi ipinapakita sa kasulatan na ang kamatayan ay kagagawa ng dyablo sa lahat ng pagkakataon. Sa maraming pagkakataon sa lumang tipan, ipinahihintulot ng Diyos ang kamatayan bilang kaparusahan, paglilinis, o pagtawag pabalik. At dito, ang mga anghel na gaya ni Samael ay lumalabas. Hindi bilang rebelde, kundi bilang tagatupad. Ito ay nagpapakita na kahit ang madilim na bahagi ng buhay ay maaaring gamiting kasangkapan para sa layunin ng Diyos. May mga komentaryo sa mga sinaunang sulatin na nagsasabing si Samael ay may tungkulin hindi lamang sa pagkamatay ng katawan kundi pati sa pagsubok ng kaluluwa. Sa bawat yugto ng ating buhay, lalo na sa oras ng pagpanaw, lumilitaw ang tanong, tayo ba ay nabuhay ng may pananampalataya? Ang anghel ng kamatayan ay hindi lamang tagaputol, siya rin ay saksi. Ngunit sa kabila ng papel niyang tila nakakatakot, may kabalintunaan sa kanyang tungkulin. Hindi ba't ang kamatayan ay pintuan din ng buhay na walang hanggan? Kung si Samael ay bahagi ng prosesong ito, hindi ba't siya'y kasangkot din sa paglipat natin sa kaharian ng Diyos? Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tradisyon ay iginagalang siya bilang isang mahigpit ngunit banal na nilalang. Dito rin natin makikita ang kaibahan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Hindi tayo naniniwala na ang kamatayan ay huli na. Sa halip, ito'y pasimula ng tunay na buhay. Kaya't kung may nilalang na gaya ni Samael na isinasalarawan bilang bantay ng huling hininga, hindi siya dapat lubos na katakutan. Dapat siyang unawain sa liwanag ng plano ng Diyos. Ang pag-unawa sa kanyang papel ay nagpapalalim sa ating pagtingin sa hustisya at awa ng Diyos. Sa halip na ituring ang bawat pagpanaw bilang kapahamakan, maaari natin itong tanawin bilang bahagi ng kabanalan. Ang kamatayan, sa tamang pananaw, ay hindi pagkatalo kundi pagtawag pauwi. At kung si Samael ang tagapaghatid natin sa Diyos, marahil siya rin ay may papel sa ating muling pagkabuhay. Hindi natin sinasamba si Samael ni hindi siya dapat lapitan o dasalan. Ngunit ang pag-unawa sa kanyang posisyon sa mga kwento ng pananampalataya ay mahalaga. Hindi lahat ng madilim ay masama. Minsan, ang dilim ay ginagamit ng Diyos upang ipakita ang tunay na liwanag at si Samael, sa kanyang katahimikan, ay maaaring isang paalala ng ating kahinaan at ng dakilang awa ng Diyos na naghihintay sa kabila ng huling hininga. Sa pananampalatayang Katoliko, hindi opisyal na kinikilala si Samael bilang bahagi ng doktrinang angelolohiya. Hindi siya binabanggit sa mga kanonisadong aklat ng Biblia at sa halip ay lumilitaw sa mga apokripal at rabinikong teksto. Ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat siyang balewalain. Sapagkat sa bawat salaysay na tinatanggihan ng opisyal na simbahan, may natatagong aral na pwedeng pagnilayan sa liwanag ng pananampalataya. Ang pangalan ni Samael ay kadalasang lumilitaw sa mga sulatin ng mga Hudyo, partikular sa Talmud at Kabbalistic writings. Doon siya ay inilalarawan bilang isang anghel na may ambiguang papel, minsan bilang tagapagsakdal, minsan bilang tagapagparusa. Ang ganitong imahe ay nagpapahiwatig ng isang nilalang na hindi rebelde, kundi bahagi ng hustisya ng Diyos. Hindi siya dyablo, kundi mas parang tagapagsakdal, gaya ng papel ni Satan sa aklat ni Job.
Sa apocryphal na aklat na Ascension of Isaiah, binanggit si Samael bilang isa sa mga puwersang lumalaban sa liwanag, ngunit sa ilalim pa rin ng pahintulot ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng masalimuot na pananaw sa kabutihan at kasamaan na may ilang nilalang na bagamat tila kontrabida sa mata ng tao, ay bahagi pa rin ng mas mataas na layunin ng may kapal. Sa Kristyanismo, ang papel ni Samael ay madalas isinasalin sa papel ni Satanas, ang kaaway, ang manunukso, ang tagapagdala ng kamatayan, ngunit sa mas malalim na pagsusuri, hindi ganap na magkapareho ang dalawa. Si Satanas ay kinikilalang rebelde at tiwalag. Si Samael, ayon sa ilang interpretasyon, ay sumusunod pa rin sa kautusan ng Diyos, kahit ang kanyang misyon ay tila mapait o mabigat. Ang simbahang Katoliko ay maingat sa pagpasok sa mga usapin ng apokripa at kabala upang hindi malihis sa sentrong aral ni Kristo. Kaya't hindi tayo tinuturuan na kilalanin si Samael bilang bahagi ng ating debosyon. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aaral, maaari nating gamitin ang kanyang kwento bilang simbolo, isang paalala ng ating mortality at ng espiritual na labanan na hindi laging nakikita. Sa modernong panitikan, si Samael ay ginamit na karakter sa maraming aklat, pelikula, at video games, karaniwang bilang halimaw, demonyo, o simbolo ng kasamaan. Ngunit sa likod ng pop culture na ito, nalilimutan natin na ang kanyang pinagmulan ay mas komplikado at espiritual. Hindi siya simpleng nilalang ng kasamaan, kundi representasyon ng mahirap tanggapin, ngunit mahalagang bahagi ng ating pananampalataya, kamatayan at hustisya. Dahil dito, ang simbahan ay patuloy na nag-uudyok sa atin na tumutok hindi sa mga pangalan ng mga misteryosong nilalang, kundi sa mensahe ng kaligtasan kay Kristo. Gayunpaman, sa ating pag-unawa sa mga nilalang tulad ni Samael, mas nauunawaan natin kung gaano kalawak at kalalim ang espiritual na mundo, and gaano kahalaga ang patuloy na paglalakad sa liwanag ng katotohanan. Sa panahon ngayon, kung saan ang takot, pandemya at digmaan ay tila pawang paalala ng kamatayan, muling sumisilip ang mga pangalan tulad ni Samael sa imahinasyon ng tao, hindi dahil sa gusto nating sambahin o bigyang kapangyarihan ang nilalang na ito, kundi dahil hinahanap natin ang kahulugan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat pagkamatay, trahedya o pagsubok, natatanong natin, sino ang may hawak ng kapangyarihan sa mga ganitong sandali? Maraming Katoliko ang hindi pamilyar kay Samael, ngunit ang kanyang simbolikong presensya ay buhay sa ating kultura, sa anyo ng mga katang-isip, takot sa kamatayan, at pagkauhaw sa mga kasagutan sa mga espiritual na tanong. Si Samael ay maaaring ituring bilang personifikasyon ng pagkamatay at pagsubok, hindi upang katakutan kundi upang pagnilayan bilang bahagi ng plano ng Diyos. Ang ideya ng isang anghel ng kamatayan ay hindi malayo sa ating mga paniniwala. Sa Exodo, may tinatawag tayong Angel of Death na dumaan sa Egypt sa gabi ng Paskuwa. Hindi siya demonyo, kundi tagapagpatupad ng katarungan ng Diyos. Sa ganitong lente, mas nauunawaan natin na ang mga nilalang tulad ni Samael ay hindi basta-bastang nilikha ng kasamaan, kundi may papel sa espiritual na pagkakaayos ng sanlibutan. Sa mundo ng desinformasyon, mahalagang mag-ingat sa mga sumasamba o nagpapakalat ng maling aral tungkol sa mga nilalang tulad ni Samael. May mga grupo na gumagamit ng kanyang imahe upang lumikha ng kulto o pasukin ang okultismo. Dito malinaw ang paninindigan ng simbahan. Ang sentro ng ating pananampalataya ay si Kristo, hindi ang mga nilalang na kahit misteryoso ay hindi kailanman dapat maging sentro ng debosyon. Gayunman,
Hindi rin natin dapat balewalain ang pagkauhaw ng marami sa espiritual na karunungan. Kung ang pagbanggit kay Samael ay magbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-aaral ng pananampalataya upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kaguluhan, maaari itong maging daan ng pagbabalik loob, hindi bilang pagsamba sa misteryo, kundi bilang pagtuklas ng katotohanan. Ang mahalaga ay ang ating disposisyon. Hinihila ba tayo ng kaalaman palapit sa Diyos o nililihis nito ang ating paningin? Ang bawat kwento, maging ang kay Samael, ay maaaring gamitin ng Diyos bilang babala o aral. Ngunit responsibilidad nating huwag manatili sa dilim ng misteryo. Sa halip, gamitin natin ito upang higit na magnilay sa liwanag ni Kristo. Sa huli, ang layunin ng bawat pag-aaral, kahit sa mga misteryosong nilalang tulad ni Samael, ay hindi upang palalimin ang ating takot, kundi palalimin ang ating pananampalataya. Sapagkat sa bawat anino, nariyan ang liwanag ng Diyos na handang patnubayan tayo. Hindi man natin lubos na maunawaan ang lahat ng nilalang sa espiritual na mundo, sapat na ang tiwala natin sa Panginoon na siyang may hawak ng lahat. Ang kwento ni Samael ay tila kakaiba, madilim, at puno ng misteryo. Ngunit gaya ng marami pang matitinding larawan sa kasaysayan ng pananampalataya, ito ay nagsisilbing salamin, isang paanyaya para pag-isipan natin kung paano tayo tumutugon sa ideya ng kamatayan, hustisya at kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na matakot o malito, tayo'y tinatawag na magnilay. Sino ba talaga ang may kontrol? Sino ba ang tunay na makapangyarihan? At ang sagot ay malinaw, ang Diyos na buhay, ang Diyos ng pag-ibig at katarungan. Si Samael, anuman ang papel niya sa kasaysayan ng teolohiya, ay hindi kailanman makakahigit sa liwanag ni Kristo na siyang nagtagumpay sa kamatayan. Sa panahon ngayon na maraming bumabalik sa mga sinaunang teksto, kwento ng mga anghel at misteryosong nilalang, paalala ito na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kilig o takot sa mga kwento, kundi sa katapatan ng puso sa Diyos. Kung si Samael ay simbolo ng kamatayan, mas higit nating dapat yakapin ang simbolo ng buhay, ang krus ni Kristo. Doon natin makikita ang tunay na tagumpay, hindi sa mga nilalang na lumalakad sa dilim, kundi sa anak ng Diyos na sumikat bilang liwanag para sa ating lahat. Kung marami ka pang gustong matutunan tungkol sa mga nilalang sa Biblia, mula sa mga anghel ng langit hanggang sa mga misteryosong figura gaya ni Samael, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Buhay Sinag at i-turn on ang notification bell. Sa paglalakbay natin sa mga lihim ng pananampalataya, isa lang ang tiyak. Sa gitna ng misteryo, ang liwanag ni Kristo ang ating patnubay.